Alright, magandang araw at welcome back. Pag-usapan po natin itong propaganda na gamit ng kampo ni BBM ng kanyang kaalyado laban dito sa kampo naman ng dating Pangulong Duterte. Okay? Itong issue sa West Philippines ginagamit nila bilang propaganda. Okay? Kamakailan, doon sa proclamation rally ng kampo ni BBM sa Ilocos, sabi niya, doon sa kanyang lineup, walang papalakpak doon kapag may binobomba na Pinoy, binobomba ng Chinese Coast Guard na Pinoy sa West Philippine Sea. Wala daw papalakpak sa grupo niya kapag merong napuputulan ng daliri dyan sa West Philippines. So, ibig sabihin, ito, bagamat wala sa binabanggit na sa kabila, papalakpak, matutuwa. Pero kung ating i-analyze, ganun nga ang ibig sabihin nun. Sa kabila, sa kampo ni Duterte, may papalakpak, may natutuwa, may pro-China. Mga pro-China. At sa kanila, wala. So, ginagamit ng issue yan. Ginagamit ng propaganda yan. Maging yung ibang congressman, ginagamit ng propaganda. Sa katunayan, sabi ng ibang congressman, huwag daw iboto itong mga pro-China na politiko. Ngayon, siyempre, ako, pinag-aralan ko, itong kanila sinasabi, tama ba? Ginagawa ba nila? Pinapakita ba nila sa taong bayan ang totoo na sila ay lumalaban, galit sa China? O salita lang? Propaganda lang? Para paniwalain ng mga Pilipino na ito kami. Lumalaban kami sa China. Galit kami sa China. Okay? So ngayon ito ang China, ang ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea, ginagamit nila ang kanilang mga barko, mga Chinese militia. Pinaparada nila ang kanilang mga barko dyan sa ating teritoryo. Ang kanilang mga Coast Guard na malalaking barko. Binabalanda nila dyan para tayo i-intimidate, takutin. At kapag tayo po ay naglalayag dyan, mga Pilipino, naglalayag din sa West Philippines, hinaharas nila. So, ano dapat gawin? Dapat ba, pag tayo binabomba, daanin natin sa propaganda? Bunganga? Ingay? Yun ba ang solusyon? Para masabi natin na ito mga grupo ni BBM ay matatapang at handang lumaban sa China, handang ipagtanggol ang ating bansa laban sa China. Basihan ba yon para masabi natin na ito sila, tingnan mo sila, pinagtatanggol ang bansa laban sa China. Basihan na ba yon? Ako hindi. Ako hindi. Basihan na ba para masabi mo na sa isang papel, masasabi mo na hero ka na dahil ikaw ay anti-China? Tandaan, ang China po ay hindi po yung susunod, hindi makikinig. Ito nga ang desisyon ng tribunal, hindi sinunod ng China. Hindi sinunod. Okay? Ngayon, ano ang dapat gawin ng Pilipinas para tapatan itong ginagawa ng China? Para hindi tayo bulihin, hindi tayo takot-takutin. Di ba dapat ang gawin ng Pilipinas? Bumili ng mga malalaking barko, mga modernong barko, para gamitin natin dyan
para tapatan itong ginagawa ng China. Di ba dapat ganun? Kung ang China mayroong Coast Guard, malalaki, mga modernong barko, di dapat tayo bumili din ng malaking barko, Coast Guard. Gamitin din natin dyan. O di ba dapat ganun? Kasi kung daanin mo na sa propaganda, dal ingay, wala yun. Wala yun. O ito na lang. Ito yung balita. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Bakit gusto ni Senator De La Rosa na ibalik itong natapyas sa proposed budget ng AFP? Ella, ang binawas na pondo para sa Armed Forces of the Philippines ay para sa modernisasyon ng AFP sa ilalim ng Department of National Defense. Ito ang binigyan diin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kasabay ng mga isinasagawang budget deliberation dito sa Senado. Paliwanag ni Senador de la Rosa, kontraryo ang hakbang na AFP budget reduction sa naunang pahayag ng pagsuporta ng mga politiko. Kaugnay ito ng pagpoprotekta sa teritoryo ng bansa, partikular na ang West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, 50 billion pesos ang ipinanukala ng Executive Department sa National Expenditure Program o NEP para sa revised AFP Modernization Program. Ngunit 40 billion pesos lang ang inaprubahan ng lower house sa General Appropriations Bill o GAB. Ito naman ang na-adopt ng Senate Finance Committee sa report nito sa komite para sa budget bill. Ng ilang senador na bigyang prioridad ang AFP Modernization Program sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Malaking bahagi ng pondo para rito ang tinapyas sa ilalim ng 2025 budget ng Department of National Defense. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nababahala ang ilang senador sa tinapyas na pondo para sa AFP Modernization Program para sa 2025. Hanggang ngayon kasi, hindi pa humuhupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi naman natin inaambisyon na tapatan ang China, which is a superpower. But again, our aim is to achieve that minimum credible defense posture, yung pong hindi naman tayo binabastos-bastos. Ayan, patunay. Patunay yan na itong ginagawa ng ating gobyerno ay isang propaganda lamang. Bakit? Alam natin na ang AFP modernization ay napakahalaga yan para pambili natin ng mga armas, barko, aeroplano, submarine, bala, missile, mahalaga yan. Anong ginawa ng gobyerno, partikular ng Kamara? Binawasan ng pondo. Ayan ba, masasabi mo na gusto mong i-modernize, palakasin ang sandatahan lakas para matapatan ng China? Hindi. Patunay yan na itong ating gobyerno na hindi naman talaga totoo na handang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mananakop. Bakit mo kailangan bawasan ang pondo? Modernisasyon ng AFP na alam mo meron tayong pangangailangan. At ang gawin mo, ilalagay mo sa akap. Di ba? Iyan po ang katibayan na ito ang ating gobyerno, ito ang ating mga kaalyado ni BBM ay propaganda lang. Propaganda lang yan. Kaya mahalaga na tayo po ay magsuri, mag-isip. Huwag tayong maniwala sa mga alingaw-ngaw, mga tamis ng pananalita, pambobola. Di ba? Propaganda lang talaga. Hindi totoo. Kasi hindi mo kayang labanan ng China sa isang papel lamang. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin dyan? Executive order? Di ba? Wala. Bagamat tayo ay sa kasalukuyan, hindi natin kaya lumaban sapagkat
Mas mali tayo, kulang tayo sa armas, kaya ang dapat gawin natin, palakasin natin ang ating armed forces. Yun dapat yun eh. Unti-unti, lalakas din tayo. Kaya lang, paano lalakas niyan? Ganyan yung ginagawa ng gobyerno, Marcos. Tapos ang gagamitin din nila propaganda. Wala, wag ganun. Wag nyo kami bulahin. Wag nyo kami daanan sa propaganda at ang inyong ginagawa, iba naman. Taliwas naman sa inyong sinasabi. Gusto namin maging seryoso kayo, maging makatotohanan kayo. Yan ang gusto namin mga taga-gobyerno. Sige nga. Ano sabi ni Speaker Romualdez? Nung siya nag-iikot sa mga kampo ng militar, suportahan ang ating sindatan lakas, suportahan ang ating AFP modernization. Tapos ganyan, no? Budget ng AFP modernization for this year, 2025, binawasan. Kaya nga itong mga senador hanggang kalaiti. Itong si Senador Bato de la Rosa at itong si GBRC2, nagpapaalala. Diba? Patunay yan, mga kababayan. Huwag kayo maniwala doon sa propaganda ng ating mga mamabatas, ng ating gobyerno. Huwag. AFP ang kailangan palakasin. Ito na nga lang yung ROTC, hindi nga matalakay din sa Kongreso. O, di ba? Malaking tulong sana yan sa ating mga young generation para magkaroon sila ng pusong makabayan. Madibilip ang kanilang karakter na mahalin ang bayan. Ipagtanggol ang bayan. Mahalaga yun eh. O, bakit hindi matalakay din sa Kongreso? O, di ba? Tapos sasabihin nila ay makabayan kami. Ito kami. Anti-China kami. Wala. Di totoo. Kalokohan.